Lotlot de Leon, never kinumpara sina Paulo Avellino at Jericho Rosales. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. At huwag kalimutang pindutin ang notification bell icon para maging updated ka sa bawat upload nating video. Yun nga lang, sa isang tabloid lumabas, nagulat din daw siya nang mabasa niya na nakakote siya. Sa naturang news item, ipinagkukumpara ni Lotlot ang dalawang lalaking na-link o na-link sa kanyang anak na si Janine Gutierrez. Wala pang kumpirmasyon kung present na ba ni Janine si Jericho at pa si Paulo Avellino. Sa lumabas na news ay tila na-interview ang aktres. Nakakote siya at lumabas na mas pabor siya kay Jericho. Di umano'y iba ang nakikita niya at masaya ang anak ngayon with Iko kumpara noong si Paulo pa ang kasama ni Janine. Umapila si Lotlot at sinabing wala itong katotohanan. Nagulat din daw siya na may ganoong balita. Isabi nga niya, matagal na siyang walang nakakausap na press o media, kaya tahasan niyang sinasabi na wala itong katotohanan. Kahit naman kami nang malaman din namin, ito hindi kami naniwala. Nasabi namin na malamang fake news at imbento lang. Knowing Balot, hindi ito ang tipong magkokomento ng ganoon. Sa isang banda, tinanong namin siya kung ano ang naging reaksyon niya sa pag-amin ni Jericho na nanliligaw ito kay Janine. Aniya, bilang isang magulang, masarap sa pakiramdam na ipinagsisigawan o ipinagmamalaki ang kanyang anak. Uha, super plus points na agad si Jericho sa nanay ni Janine. Janine Gutierrez ayaw matulad sa kanyang mga magulang na naghihiwalay. Dahil sa paghihiwalay ng kanyang magulang, ayaw na ni Janine na mangyari ito sa kanya. Kung sakaling magpasal siya, sabi niya, naging maingat lang po ako na gusto ko kapag ako ang nagpakasal. Kami na talaga forever at saka parang na-engrave din sa isip ko na huwag magpakasal ng maaga. Paliwanag pa ng bida sa kapamilya series na Lavender Fields kasama sina Jolina Magangat, Jody Santa Maria at Jericho Rosales. Sina Janine ay anak ni Lotlot de Leon at Ramon Christopher. I know may mga mas bata pang nagpapakasal sa akin, pero kasi gusto ko na mas late pa. Bukod dito, gusto rin daw niyang magkaroon pa ng sariling bahay bago mag-asawa at maibigay ang mga gusto niyang ibigay sa mama at papa niya. In which ngayon naman ay nagagawa niya na. May sarili na siyang bahay at masusuportahan na niya ang kanyang magulang. Kaya naman, kasala na nga ba ang kasunod with Janine and Iko? At sa kabilang banda, ilang fans ni Jolie Ann, hindi boto kay River Cruz. Inaatak pa rin ako aware ang Kapuso actor TV host na si River Cruz na may mga fans na hindi boto sa kanya bilang boyfriend ni Jolie Ann San Jose. Marami raw nababasa si River sa social media na nagniniga at nanlalait sa kanya at nagsasabing hindi raw siya karapat-dapat na maging jowa ng isang babaeng katulad ni Jolie Ann. Sa panayam ng Fast Talk with Boy Abunda kay River, naikwento niya ang natatanggap ng mga negatibong komento at masasakit na salita mula sa ilang supporters ni Jolie Ann. May mga makikita pa rin akong like sa social media na talagang ina-attack pa rin ako or binabash, pero hindi ko na lang po pinapansin. Pahayag pa ni River, okay lang din naman kasi wala, Tito Boy, hindi na natin makokontrol yun Dagdag pa ng binata. Nagpapasalamat naman si River sa lahat ng fans ng Kapuso actor-singer na sumusuporta sa kanilang relasyon at naniniwalang wagas at tapat ang pagmamahal niya kay Jolie Ann. Yung mga core group ng Diamantes, pangalan ng fan group ni Jolie, sila mismo yung nagme-message sa akin na natutuwa ako. Thank you kasi sila yung nagme-message na parang nire-reassure nila ako na hindi yan part ng parang core group namin kasi kami happy kami. Mahal namin si Jolie. Kung sino yung mahal ni Jolie, mahal namin. Chika pa ni River. Samantala, na-share ng aktor kung paano siya nagsimulang ma-fool kay Jolie Ann na dati niyang best friend. Basta dumating na lang daw yung araw na bigla niyang naramdaman na mahal na niya ang matalik na kaibigan. Very sweet po kasi si Jolie Ann. Naramdaman ko lang yun na syempre nung sinabi ko na parang nagka-crush na ako sa best friend ko. Pag-amin pa ni River, nung sinabi ko yun parang nagulat din siya. Siya yung best friend ko Natawang pahayag pa ng binata. Patuloy pa ni River, hindi pa siya masyadong nakasagot pero parang naramdaman ko sa paghinga niya sa phone na parang kinilig din siya. Unang nagkasama sa trabaho sina River at Jolie sa Kapuso variety show na Studio 7 hanggang sa maging host sila dalawa ng The Crush. Mula noon, nagkasunod-sunod na ang kanilang projects together. In fact, muli silang magkakasama bilang host para sa bagong season ng The Crush. At sa kabilang balita naman,
Gerald sa pagliligtas ng buhay. That's the feeling na hindi mo mabibili. Gusto ko ma-action pero matindi rin ang puso. Yan ang nais mangyari ni Direk Benedict Nicky sa teleserye ni na Gerald Anderson at Chessy Mendiola pagkatapos ng matagumpay niyang pelikula sa Netflix at sa bago niyang movie na showing na sa mga sinihan sa September 12, 25. Sasabak agad si Direk Benedict sa bago niyang TV series kung wala na maging problema ngayong September or October na magsisimula ang shooting. Gusto ko matinding aksyon pero matindi yung puso. Sabi ko it's two different worlds yung ginagawa namin. Tapos will love siya, maski pulis siya. Tapos meron yung mundo ng high profile ng mga kontrabida. We want to mix that. So yung action and family drama, ang plano ni Direk Benedict para sa pagbabalik niya sa paggawa ng serye. Masarap din magpahinga, charge ka, mas ganado ka at excited ka. Nakakapagod talaga yung trabaho namin. Naakala ng mga tao ay glitz and glamour lang. Papugi lang sa harap ng kamera. Pahayag pa ng aktor na si Gerald Anderson. Pero mahirap siyang talaga. Ngayon pa lang iniisip ko na kung gaano kahirap yung gagawin namin. Pero kapag gusto mo talaga, may paraan. Sa Disney Nom nasasabi ko, wow, lumaki ako rito. I've been here for 18 or 19 years na. It's so nostalgic. I've been through a lot dito. Despite wala kaming franchise or channel, we still give the best content and story. Kami pa rin. Pahayag pa ng boyfriend ni Julius Barreto. Dahil dito, kasi ay binigyan ng Search and Rescue Medal ang binata bilang Army Reservist na may ranggong Auxiliary Commander sa Philippine Coast Guard. Sabi ni Gerald, hindi ko alam kung bakit malaging bagay na siya sa ibang tao. It's something that you do naturally. So bumaha, and then pataas ng pataas ang tubig. Yung mga kotse ko na ilagay ko na sa mataas na lugar, pero naiwan yung mga motor ko sa baba. Every 30 minutes, sumisilip ako sa bintana, pataas ng panaas na yung tubig. Baka maabot na yung mga motor ko, pero sinasabi ko sa sarili ko, hindi naman siguro. After lunch, lampas tuhod na. So tumakbo na ako para mailigtas na yung mga motor ko kasi 4 yun. Yung isa na ilipat namin sa hagdan, tapos babalikan ko na yung isa. Nakabukas kasi yung garahe ko. Sakto may dumaan na inflatable pool sa harap ng garahe ko. Simulang pagbabahagi ng aktor, patuloy niya pa. Kukunin ko na sana yung pangalawang motor. Sabi sa akin, sir, ang dami pang naipit doon sa dulo ng kalsada. Ako yung kausap niya. Alangan naman sabihin ko sa kanya, sir, good luck na lang. So that's how it started, honestly. So kinuha na namin yung inflatable pool. Yung mga motor na baha, lumubog talaga. Kesa mabaha yung mga tao, yung motor mapapaayos mo naman madali lang yan But there's one situation na iniisip ko na baka mapahamak ako rito. Hindi biro yung nangyari kasi sobrang bilis. Every time we would come back sa dulo ng kalsada, kung